Hi, maganda pong araw sa inyo. Ngayon ay January 1, ano? So, it's New Year's Day. Ayan. So, magawa po tayo ng mga videos for uploading. Medyo late na po ako nakauwi. Pero, ayan. Kanina po, tinignan natin kung ano yung nakastore sa inyo for 2024. Ngayon naman po, tingnan natin anong nakastore sa persons nyo for 2024 o ano ang kanilang karma o buhay nila na mangyayari for 2024. Okay? So, yun. So, for 2024 po, meron po silang resentment pa din, at desire to reconcile. So, wag po kayo magugulat kung for some of you, kung meron pong bigla na lang tatawag sa inyo, bigla na lang po tatawag sa inyo or magko-contact sa iyo. For others naman po, baka your person is so ma-pride at wala po siyang gagawin pero makakabalita po kayo sa ibang tao, na ng balita tungkol sa taong ito. Maila pa rin po sa kanya pa rin po sa kanya ang swerte for 2024, Pero itong taong po ay hindi po naniniwala sa karma. Okay? Hindi po siya naniniwala, masyado po itong mayabang at masyado po itong ma-pride na hindi po siya naniniwala na kakarmahin siya. Feeling niya po hindi siya tinatabla ng karma. Pero sa totoo lang po, lahat na nangyayari sa kanya ganon. Mababalitaan at mababalitaan niyo po iyan. Na nangyayari sa kanya. May magbabalita po talaga sa inyo na for 2024 po ay may magbabalita po sa inyo na yung buhay niya po ay ganon. Parang medyo mamalasin pero hindi po yun. Hindi niya po titake yun as karma, Medyo mayabang po itong person nyo. So sila po nung kakompetisyon nyo ay may mababalitaan din po kayo sa kanila, So ang karma po nitong babaeng to na umagaw sa sa person nyo or karelasyon niya is naiisip po niya na may doubt siya lagi kasi naiisip niya na mahal pa kayo ng ex nyo or may isip po niya na hindi kayo kayang bitawan dahil naiisip po kayo nitong ex nyo. So, lagi po silang may emotional baggage, Ayan. Lagi po silang may unresolved issues, So, for 2024, kahit magpicturan to ng napakasaya, there's always unresolved issues between them and emotional baggage, Lalo na po sa person nyo, ang niya po, there's always guilt, Kahit na sa inyo niya sinisisi, kahit na ikaw yung sinisisi niya, there's always guilt, At huwag kayong mag-alala kung ano yung naramdaman niya sa inyong na boring na kayo, ganyan, may boredom na siya. Huwag po kayong mag-alala kasi mararamdaman niya rin po ito dun sa bago niyang person, and sooner or later, magkakaroon din po ito ng mga on the sides, Kasi hindi din po ito sanay hindi siya pogi sa paningin ng ibang tao, Or kailangan niya na po ng mag-feed sa ego niya, diba? Egoistic tong taong to. So, ayan, magkakaroon siya ng multiple partners. So, meron pa siyang partner 1, 2, 3, 4 na hindi alam ni 1, ni 2, at ni 3, at ni 4 na sila ay sabay-sabay. Na-miss na po niya yung chance niya sa iyo. It's about time to let go of this person, When you are ready, ang pinaka-karma po sa kanya is makita kang masaya. Ang karma niya ay makita kang masaya. Teka, susulat natin. Ang lakas ng energy nun, New Year na New Year pa naman. Happy New Year, everyone. Medyo masama ang aking, pakiramdam, New Year, pero ganun po talaga. Ang karma niya ay makita kang masaya.
at wala nang pakialam. Oh. Yan yung nafe-feel ko sa energy. Yan. So yan, ang karma niya ay makita kang masaya at wala nang pakialam. No? Pag ikaw dumating, tandaan mo to kapatid ha. Pag dumating sa'yo yung point na talagang wala ka ng pakialam, ayaw mo na, masaya ka na, nagpaganda ka, etc., etc., etc. Ito yung time na masasabi natin karma na niya talaga. Yung tipong hindi na umi-epekto yung pagmamanipulate niya sa'yo. Kahit anong sisi, kahit anong sabihin niya, hindi na sa'yo umi-epekto, no? And tuloy-tuloy ka na sa pag-move on. Yung hindi ka na niya mauto, hindi ka na niya mabola, aray, yun yung pinaka-karma sa kanya. Kasi nawala yung taong totoong nagmamahal sa kanya. Kasi grabe ka magmahal eh. Wala kang tinira sa sarili mo. Kaya yung ngayon, yung sa babae niya, false success, oh. Living beyond their means, meaning hindi totoo yung buhay nila ngayon. Kahit ano pang sayang makita mo, picture na pisayang masaya. No, pictures can be deceiving. Ayan, oh. Ayan na makakapagpabagsak sa kanya. Yung mga dati niyang minahal na ginago niya, na makikita na mas better yung buhay na pinasok kesa yung buhay na kasama sila. Secretly, hino-hope niya talaga na hindi ka maging successful, hindi ka mag-end ng face sa kanya, pero wag kang mag-alala. Wag mong isipin ano yung iisipin niya. Just focus on your life, no? Ikaw yung mag-lead, no, sa bago mong buhay, sa bago mong way, no? Ay, wala yung bracelet kung pang energy ha, saglit. So, this person will remain to be greedy and possessive and self-centered and selfish for 2024, no? Kahit sino pa po maging partner nito, I assure you kung anong ginawa niya sa'yo, ganun pa rin naman siya. Consistent siya sa ibang tao. Huwag ka mag-alala. And ito yung makakapagpa-stress and burnout sa kanya, no? Sudden shock, no? Pag nakita nito na unti-unti nag-move on ka, hindi mo na siya pinapansin, dinak mo siya kasi binaka rin niya, tapos wala na siyang mabalitaan sa'yo, then this will be a sudden shock for this person, ano? And also, he will have financial loss for 2024. Ayan, sudden shock and financial loss for 2024. Now, ikaw naman ang unti-unti makakaipon para sa sarili mo. Ma-i-spoil mo sarili mo. O, ikaw naman, di ba, pictures can be deceiving. So, sige, kahit na, alam mo yun, nasasaktan ka pa rin kasi totoong tao ka eh, nagmahal ka eh, di ba? Kahit nasasaktan ka, sige, pakita mo rin sa Facebook mong masaya ka kasi kahit nakablock ka sa taong to o blinak ka sa taong to, alam ba, ini-stalk ka pa rin ng taong to. Believe me. Believe me. You will have a new meaning in your life for 2024. Iwasan mo na daw ang lahat ng negativity for 2024 dahil itong tao to, kung gusto niya maging negative sa buhay niya, siya na lang, okay? Siya na lang, huwag ka nang sumali. Still, no, the person na kasama ng tao niyo ngayon will still be insecure sa'yo and selosa sa'yo. Mag-aawayan nila, oh. Anger and arguments, ayan. Again, this is a general reading, no? So, mga gusto po magpo-private reading, yun nga lang po, hindi ko naman po maiimbento, no? Kung ano yung lalabas, no? So, yung binabayaran nyo po sa channel ko is the honesty of your cards, okay? Now, kung hindi po yun yung gusto nyong marinig, gusto nyo pa rin magbalikan kayo, pero sabi ng cards nyo, hindi na kayo magbabalikan, I really have to be honest with you. Hindi po yung gusto nyo, o yung ine-expect nyo, o yung gusto nyo nga marinig. Ang sasabihin ko sa inyo, di baling ma-disappoint ko kayo, but my honesty will always be the #1 priority. Wala po akong pakialam kung
yung ine-expect nyo o gusto nyo marinig o pinagdadasal nyo, hindi yun yung maririnig nyo, because I really have to be honest with you. Kung yun lang po yung sinabi ng cards na divine message sa inyo, hindi ko po pwedeng dagdagan, bawasan, or kahit ano pa. Okay? So, kung magpapa-private reading po kayo sa akin at hindi kayo open kung ano yung makikita sa cards, at hindi po talaga pipilit nyo yung gusto nyo, hindi po, wala po mangyayari. Yun pa rin ang sasabihin ko kung ano po yung nakikita ng cards. Hindi ko dadagdagan, hindi ko babawasan, ganun at ganun pa rin po. Okay? So, itong lalaking to ay merong narcissist, no? May mental disease siya, no? Kasi lumabas talaga dito na may something about him, no? Na hindi mo maintindihan bakit all your relationship, parang ikaw na lang yung laging nanunuyo, may kasalanan, nag-e-effort, ayan. Huwag ka na raw po mag-overthink, huwag ka na raw ng fear of change, huwag ka na raw ma-burnout and stress, kasi itong lalaking to ay dadating sa kanya yung para sa kanya. He will serve what he deserve. Yan. Diba? Yun ang karma niya. He will feel empty. Kahit kahit ilang pa babae nito, he will always feel empty. Yan ang karma sa kanya for 2024. Naging ka na, yung nakaka-adjust ka na sa buhay. Siya pa lang yung palagapak. Tapos, he will always feel empty. Kahit ilang pa babae niya, sasabihin ko sa inyo, he will always feel empty and unloved. Lagi siyang maboboring, lagi siyang magsasawa, tapos, he will parang, from one to another. Ganyan siya. Lagi siyang manloloko ng tao, no? Laging may deception and manipulation because hindi na siya sanay sa iisa at honest relationship. He will always be confused. Ay, nako. Lahat ay papasukin niya ng hindi pinag-iisipan o quick decision. For 2024 still, no, his life will be unpredictable, no direction, no? Kasi yung direction niya nawala ikaw yun. So yun yung pinaka-karma niya nawala ka sa kanya. Sa totoo lang, no? To be honest with you, this person napakahirap mahalin ng taong to. Lagi siyang manloloko ng tao. 2 beses na lumalabas yung deception and manipulation. Ngayon, meron na namang deception, tactics, strategy. Lahat, expert na to sa ganito. Yan, no? Ay, ano ba ang buhay to? Buti na lang nawala ka na dito, no? So, you have to, meron na yung sudden awakening, no? Yung taong nasaktan to, which is you. And you are now choosing your happiness. Alam mo, kapatid, that this is a roller coaster ride. Okay. So, ngayon masaya ka na. Bukas, hindi na naman. Bukas, naka-adjust na ako. Naka-move on ako. Then, you will feel lonely again. Iiyak, gusto mo umiyak, ang bigat ng dibdib mo. Yes, it's okay. It's okay to cry. It's okay. Huwag mong bigyan yung sarili mo. Proseso yan ng paghihiwalay. Kailangan mong daanan lahat yan. Tigilan mo raw yung sobrang pagiging generous for 2024. Choose yourself for 2024, mga kapatid. Ayan, failure pa rin siya. Selfish pa rin siya for 2024. And you know, pag nakita niya na masaya ka na, he will always be jealous.
selfish ng tao to eh. Hope niya talaga na hindi ka makamove on. Ayan o. Meron siyang, lagi siyang may fear and sadness. Hindi ito makaka-move on talaga totally sa buhay niya na magiging masaya. He will never, never, ever be happy with his life. Lack of initiative. Okay, so sa buhay niya, wala pa rin tong motivation tong taong to. Ano ba eh? Ayan, so marami po siyang magiging babae, no? Hindi lang yan. Tapos gusto niya kapag ka hindi lahat to naging okay, babalik siya sa'yo. Diba? No way. May nag-aantay po sa'yo na happy surprise. Itong tao mo rin, may pagkatama din po eh. Oh. Nakaasa rin to minsan sa'yo. So, yung pinaka-karma niya talaga na nakikita ko talaga dito is yung nawala ka sa buhay niya. Yun po talaga ang pinaka masakit, no? Yun talaga yung pinaka masakit. Masasabi ko talaga na ang karma niya talaga yung makita ka masaya at wala nang pakialam. Tapos kahit pa paano, akala niya yung nakamove on ka na totally. Yun, ang naku, aray ko, Diyos ko, aray na aray. No? Lagi talaga matigas ang puso nitong taong to. Coldness. Alam niyo, marami po nagsasabi sa akin na marami ako natutulungan, marami ako na-inspire sa'yo. Pero you know, everyone, you cannot please everybody, no? Marami rin po sa akin nakakapag, yung kahit na ano yung ibigay mo, they will never be happy. Kaya kayo, mga kapatid, always choose to be happy. Always choose yourself no matter what. Ikaw at ikaw pa rin yung pipili para sa sarili mo. Kasi kung hindi mo pipili ng sarili mo, paano pa? Sino pa yung pipili para sa inyo? Diba? You will be successful and satisfied for 2024. But, may hugot pa rin. You will still miss this person. I tell you, you will still miss this person because you know what? Addiction kasi mangyayari, you know, parang na-addict ka sa ganitong sitwasyon. Lack of commitment. So, kahit anong gawin ng taong to, he will always be parang walang initiative sa relationship, lack of motivation, lack of commitment. So, kawawa lang naman ang magiging karelasyon nito. Kaya lang nga, hindi yun mahahalata sa umpisa, mga kapatid eh. Siyempre, yung umpisa, nasa honeymoon stage pa sila, parang masaya pa sila, hindi pa sila magkakilala ng totoo. But don't you worry, darating ang panahon talaga na makikilala nila isa't isa. At itong lalaking to, ito parang madaling magsawa to, hindi mo lang alam. Madaling magsawa itong taong to. Kaya, yun yung masakit. Kasi pag nagsawa siya, magkakaroon siya ng, yung mga fling-fling na makakasakit dun sa taong karelasyon niya na nangyari rin sa'yo. Babalik, you will be rewarded, no? After all the pains, magpursige ka lang, pilitin mo lang mawala to sa buhay mo. Kasi, yung iba, tinotolerate nila by, accepting na lang kasi, masakit eh. Mas gusto ko nandyan siya sa buhay kasi hindi ko kaya yung sakit. No! Don't tolerate, no? Para lang pumasok sa'yo yung mga blessings na dapat, yung para sa'yo dumating. Kasi kung hindi darating yung para sa'yo kung hindi ka pa ready mag-let go sa isa. So, ngayon, wala namang right choice na gagawin to ex mo. No? He's very confused.
You have to change your cycle. Kung hindi siya mag-change ng cycle, bahala siya sa buhay niya. Basta ikaw, you have to change the cycle. There's hope for you. Ayan o. He wants to reach out, or he will reach out, or he really wants to reach out. Hindi niya na alam saan magsisimula. Pero makakabalita at makakabalita kayo. So for those inyo na mataas ang pride, pwedeng gumamit siya ng tao, no, para magpapansin. So yun ang nakikita ko, no. He's very immature pa din for 2024. Wala siyang purpose pa rin for 2024. And, ayan, break up and flings ang mangyayari sa kanya. And I hope na, ayan, magbibinata siya forever. Explore. Hanap. Yan. So, don't worry, no, kapag nag-decision ka talaga para sa'yo, you will, recover and will have forgiveness in your heart kahit hindi niya pahiningin, diba? Pero hindi ko sinabi pag nag-forgive ka, balikan mo, kapatid, ha? Naku, kukurutin talaga kita. That's it for ang karma niya for 2024, no? So ang karma niya ay makita kang happy at ayaw niya nun. Ayaw niya nun, sa totoo lang. So, again, this is a general reading. Hindi po lahat ay mag-resonate dito. But if nag-resonate sa inyo, please give me a like and please comment down below. And may you have a wonderful new year ahead of you. Again, happy New Year. Pasensya na po sa boses ko because I'm really not feeling well. At maaga pa rin ako bukas sa mga readings ko, sa mga private reading, personal readings. Pasensya na kayo kung medyo paus ako because anyway, lagi naman akong paus. But medyo iba yung boses ko lalo ngayon. Okay? So may God bless you all for 2024 and mahal ko po kayo lahat. Huwag niyo po kayong magsasawa manood sa akin at hindi rin po ako magsasawang magbigay ng free reading sa inyo everyday. Except lang po when I'm really not feeling well because yung energy ko po, hindi ko po yun mailalabas ng buo para sa inyo. And I don't want to give messages na half-baked po. Okay? Kung meron po akong sakit, I'll be honest with all of you. Kung hindi ko po talaga kaya, magpaparisked po ako sa mga clients ko, no? But I make sure na I will give you enough time and date, no? At bibigyan kayo ng priority. Bibigyan ko po agad kayo ng date kung kailan. Kasi nakakaramdam naman ako ng pagbabadya, no? So, kung napapansin nyo sa boses ko, talagang medyo paiba na talaga. But, Merry Christmas everyone, and alam nyo naman po yan, mahal na mahal ko po kayo lahat. Thank you very much, and to my Lady Elena's family, salamat po. And please, no skipping of ads, please, for me, and sa mga taong tinutulungan po natin sa channel natin. Thank you very much po, and may God bless you. I love you all. Happy New Year.